So, pinuntahan niya ako nung mga kami guys, mga 1992, nag-rating correspondence kami kasi ako ay nagpa-publish ako noon sa Asian Experience. Hello guys, good morning! Welcome to my channel. Here is being Yuli Vlog again sa inyong lingkod. Ang ating pag-continue natin guys, ang ating pag-usap-usapan. So, today's video guys, pag-usapan natin kung how did I get to America. So, paano ba ako nakapunta ng Amerika? Malamig na dito guys ha. So, si Yuli guys, ako guys, nakapunta ako ng Amerika nang dahil po sa aking inaasawa na yung first husband ko po. Siya po ay aking kapinpal noong unang panahon, 1914 pa yun. So, pinuntahan niya ako nung mga kami guys, mga 1992, nag-rating correspondence kami kasi ako ay nagpa-publish ako noon sa sa publisher na Asian Experience. Sa Asian Experience, penpal, yung yung doon ako nagpa-publish. Publish siya po ng para penpal is the Asian Experience. So, yung Asian Experience po, ang may-ari noong is Pilipina ang asawa. At saka yung yung husband niya po ay Amerikano. So, meron silang kumpanya po, meron silang business na nagpapinpal-pinpal nga. So, publisher. So, ako naman ay nagpa-publish noong 1992. So, 1992, nagpa-publish ako dito sa kahit saan, pero mostly in United States. So, itong asawa ko, sumusulat sa akin. So, isa yun sa pinagsusulat ko, nagka-responding. Ito yun, active yun siya. Masyadong active siya sa ating pagsusulat. So, 1997, make the story short, 1997 ay nagpunta na siya sa Pilipinas po ay sa Dipolog City. Shout out sa Dipolog City po. Kami ay ikinakasal doon sa Amars. Sa Daily Bread kami nagpakasal guys. Doon kami sa taas ng Amars, doon sa Dipolog City, doon kami ikinasal. Kasi civil lang ang kasal namin. So, 1997 ikinakasal kami. Dapat yung paper ko tapos na 1998. Hindi ako nakapunta dito or basta parang ayaw ko pang pumunta dito. Nag-alanganin ako. So, mga 1999, nakapunta na ako dito kasi noon yun pinaano ko yung aking interview sa embassy na pina-reschedule ko. So, pag na-reschedule ka na po ng interview, 6 months lang yun, matanggap mo na naman ang another schedule sa iyong interview. So, nagpapa-interview na po ako at saka natanggap ko na yung visa ko. Yung visa ko talaga guys, it's only good for 1 year. Kung hindi mo gagamitin yung visa na yun, hindi ka makakalipad papunta dito. So, yun na yun. Talagang 1999, lumipad na ako papunta dito kasi ma-expire na po ang visa ko. So, sa lumating ako dito mga March 23, 1999. Kasi 1997 kami ikinasal, 2 years after 1999, nakapunta na po ako dito. So, ngayon, pagpunta po ako dito guys, Diyos ko po, story talaga guys. March, malamig, Diyos ko po. Ang dala ko lang na damit guys, 4 na piraso na blouse, 4 na piraso na pantalon, at saka isang jacket. Yun lang po. Sabi ng katabi ko po doon sa eroplano po, kailangan mag-jacket kasi malamig doon. Alam mo naman sa Pilipinas, ang init-init. So, meron akong isang jacket, pinag-alaman ako doon. Pinag-warningan ako nga magdala ako ng jacket. Mabuti nga, noon hindi pa masyado matigas ang ulo ko, kaya nga ako nagdala ako ng jacket.
So napagdating ako sa San Francisco na ako is na-amaze kasi ako. First time akong nakapunta ng malaking syudad talaga kasi malaking city dahil ako ay galing talaga ako sa Bohol at sa Dipolog lamang. So pagdating ko ng San Francisco guys, na-amaze ako guys kasi sa gabi kami nakarating. Diyos ko, ang lawak ng mga lights guys, talagang big city ang San Francisco guys. So yun na yun, nakarating na ako ng San Francisco. Ayun guys, Diyos ko po, yun ang na nag-uumpisa ako na buhay ko ng Amerika. Ito ang buhay ko ng Amerika. Nandito na talaga ako sa Amerika guys. Diyos ko, alam mo ba muntik pang nawala yung ko? Napuntik pa yung nawala yung aking dala-dala na x-ray kasi yung sa St. Luke na magpa-interview ka kasi merong x-ray ka, di ba? Ngayon, mga papilis na lang yung dadalhin mo, pero noon talagang dalang-dala namin yung mga x-ray na malaking envelope, ibigay namin doon sa sa immigration. Sa immigration. So, ngayon, welcome to Buhay Amerika na ako, no? Mula noon, 1999. So, hindi ko palang alam, guys, na yung asawa ko, ipoy ay matanda yung napangasawa ko, guys, mga 25 years older than me, yung asawa ko. So, maswerte na nga lang ako kasi inaasawa ako ng asawa ko noon. Oo, maswerte ako, guys, kasi siya talaga ang nagbigay sa akin ng opportunity na makapunta ng Amerika. So talagang bigyan ko siya ng credential kung kahit anong nangyari sa pag-aasawa namin o namin, talagang bigyan ko ng credits yung aking unang asawa. Yan lang po, talaga may utang talaga ako guys kasi nung pagdating ako dito guys, hindi ko alam na ang asawa ko pala meron siyang mental challenge. Meron siyang mga basta meron kasi siya kanang malimutan niya or basta meron siyang mental challenge guys. Alam niyo na kung sasabihin, masisira ang ulo niya dahil siya genius siya guys, napaka-smart niya po. Siya ay nag-graduate siya po ng University of Yale, Massachusetts po, summa cum laude. Napaka-smart talaga na tao po guys. Napaka-genius guys. Siya guys, siya ay isang famous writer. Famous writer siya at saka one time po siya ay may bookshop siya at nagtuturo siya ng mga poetry ng mga students sa San Francisco. Guys, meron siyang shop na nagtuturo siya ng papaano magsusulat ng poem. So sa atin pa yan guys, kung papaano natin yan is poetry. Poetry siya. So poem. Meron siyang mga establishers sa New York. Pero alam kong nagsusulat pa rin siya nung kami pa nagsasama pa kami. Mula guys, for how many years kami nagsasama? Siguro mga 3 years lang, no? May panahon talaga guys, hindi ako niya kilala. Hindi niya ako kilala kung sino ako. So yun na nag-umpisa na ako na parang safe ba ako dito sa asawa ko. Pero wala pa rin akong, noon hindi ko iniisip na yan ang ko, pero parang na-feel ko na hindi ako safe dahil kung minsan hindi na ako niya kilala, ganun kasi mawala na siya sa memory niya kung sino ako. Sinasabi pa nga niya sa akin na, sino ka ba, ganun, bakit nandito ka sa bahay ko, ganun. So siguro kunwari ka lang ang image mo parang yung asawa ko, pero sa loob mo sa iba ka, ganun. So natatakot ako. Yung sinasabi ko yan sa doktor, yung doktor na talaga, psychiatrist na talaga ang nag-decide na hindi ako pwede sa kanya dahil po ay mawalan siya ng isip guys. Yun talaga, naghihiwalay kami guys, nagde-divorce kami noong matanda na yun kasi talagang hindi ako yung doktor na sabi na kung mabait yung asawa ko, ang sakit daw niya, yun ang sakit niya ang pumapatay daw sa akin. Parang ganun ba? Parang ang sakit niya ang
mag-ano sa akin. Kung hindi man ako ano ng asawa ko, yung ang sakit niya ang pumapatay sa akin. Parang ganun ba? Kasi nga hindi na siya makakilala ng ano, di ba? Hindi na siya. May panahon talaga na hindi na niya ako kilala. Kung sasabihin na niya ako na iba kang tao, ganun, nagpakunwari ka lang na asawa kita, pero sa loob mo hindi yan ikaw para hindi kita masaktan. Parang ganun ba? Kasiraan talaga, guys. Pero yun, mula-mula noon, sabi na yung psychiatrist, so sige, hindi ka na safe. So sila mismo ang nagbigay ng letters para sa akin, guys. Kasi that time, I was only 26 years old. Sila mismo ang nagbibigay sa letters doon na hindi ako pwede na masama siya. Meron talagang ganun, guys, naghihiwalay kami. So yun na yun, mga naghiwalay kami for few years. After few years, narinig ko lang din na namatay na siya doon, kasi doon na sa psychiatric ward na siya, guys, sa psychiatric ward na siya, sa doon na siya nagstay, doon na siya nagkuhaan ng buhay. So talagang sad lang nga, siya ang nakatulong sa akin at hindi ako masyadong nakastay sa kanya hanggang sa huling hininga niya, dahil na nga hindi ako allowed kasi nandoon siya sa loob ng psychiatric ward. Okay lang po, guys. Thank you for watching for our video for tonight, for this morning, or for tonight. And I'll see you guys next time. Pag-usapan natin po ang mga bagay-bagay. Until next time, sa buhay ko nandito na po ako sa Amerika sa beginning. Yung unang trabaho natin, paano tayo nakasurvive sa klima ng Amerika, sa economy ng Amerika. Paano ako nabuhay na mag-iisa, na wala akong karelative dito po sa Amerika. Ako at ako lamang po. Thank you po, guys, for watching. Until guys next time, bye-bye.